Mga Lods, magandang araw sa inyo. So yung pamilya ko is nasa Cebu and pag-uwi ko ng bahay ngayon walang tao sa bahay. So walang pagkain. So this is the perfect time para kumain ako sa labas. Yan ang pinakamagandang excuse. Walang pagkain sa bahay. Kakain ako sa labas. Pero naisip ko, mag-honest review kaya tayo ng Korean restaurant. Honest review talaga, di ba? So mga Lods, ganoon ang ginawa ko kanina. Pumunta ako ng poblasyon. Maraming Korean restaurant doon. So, kabahan sila. Kasi, honest review to. So, yung unang choice ko, puno eh. So, 1 hour pa daw ang pag-aantay. So, sabi ko, sige, next time ka. Pag-iikot ko, nakakita ko ng merong parking lot doon sa may Jumong. Medyo mahirap mag-park sa poblasyon, mga Lods. So, yun ang isa sa maganda sa may Jumong restaurant na yan is meron silang sariling parking. At may gwardiya ron. Okay? Pagpasok ko, so, binigay sa akin yung menu. Medyo napansin ko nga, medyo yung iba siguro nakapanood na yung nangyari sa akin eh. So, sabi ko mamaya, bibiruin ko itong mga to. Kunwari suplado tayo. But anyways, nung binigay sa akin yung menu, tingnan ko, medyo pricey siya. Lalo na dun sa may meat na parang kagaya nung binigay ng nanay ko sa akin. So, sabi ko next time ordering ko to. Pero siyempre dapat kasama yung pamilya ko. So, hindi ko muna in-order yun. So, ang in-order ko is yung samgyupsal. Tapos yung ano nila, yung beef nila na meat. Okay? Yung mas manipis. Yung usual na nakikita natin sa may ibang mga samgyupsalan. Yun yung in-order ko. Pero yung samgyupsal nila rito, syempre, yung tamang samgyupsal. Pagkatapos yung kimchi jjigae. The reason why in-order ko yung kimchi jjigae kasi yung asawa ko mahilig dun. So, umorder din ako nun. Tapos, syempre, titingnan ko na rin yung mga side dishes nila kung okay. Although, libre lang naman yun. Okay? So, anong nangyari mga Lods? Nung dumating na yung mga meat, nakita ko kagad talaga na sobrang ganda ng meat. Yung samgyupsal na sinasabi na 3 layers of flesh, talaga makikita mo eh. Yung fat sa ibabaw, pagkatapos merong parang yung pagitan ng fats tsaka ng meat, di ba? Pagkatapos yung meat talaga mismo. So nagtatatlong kulay talaga siya kung makikita mo. Pagkatapos yung meat naman ng beef, grabe. Yung marbling talaga niya. Alam mo talagang masarap talaga siya. So niluto natin. So titikman natin. Ang napansin ko, yung sauce nila, yung kulay pula, nakalimutan ko tuloy yung tawag eh. Homemade yun. Sure ako na homemade yun, itsura pa lang. So, nakaka-authentic talaga ng lasa pag ganun eh. Alam mo yung kahit na hindi super consistent palagi yung lasa, pero alam mong homemade yun. So, nakaka-authentic yung lasa. So, pagkain ko nung pork na nakabalot doon sa may sesame leaves and also doon sa may lettuce, sumasabog yung juiciness. Kasi nga, may 3 layers of flesh eh. Yun naman talaga dapat eh. And magandang klaseng meat yung binigay nila sa akin. But anyways, Lods, kaya magandang klase kasi hindi siya unlimited eh. Yun ang isang kagandahan sa hindi unlimited na na mga meat. Pagkatapos, Lods, nga pala, medyo bias pala ako pagka ang Korean restaurant is meron silang sesame leaves. Actually, hindi nga muna nila binigay nung umpisa eh. Kasi kadalasan ng mga Pilipino hindi naman hinahanap yun. At doon lang tayo sa generic na na lettuce lang, di ba? Ako hindi. Humingi talaga ako ng ng sesame leaves. Nagtanong ako, may sesame leaves ba kayo dito? Sabi nila, yes, meron po. Sige, bigyan mo ako. Yun, kasama. Actually, libre din yun kumbaga kasama na yun. Pag bumili ka ng samgyupsal at nung meat. Kasi alam naman nila na dapat nirarap yun eh. So, next na tinikman natin yung meat naman na beef. So, grabe. Ibang-iba talaga lasa pagka alam mong maayos yung meat. Tapos, hindi yung parang malitid. Kasi, minsan, kahit na manipis, napapansin nyo to sa mga ibang mga Korean barbecue. Kahit na manipis siya, parang ang hirap niyang nguyain. Pagkatapos parang sumasapal na natudurog, 'di ba? Kasi kulang sa fats, sa intermuscular fats. So nakita niyo naman yung hinain nila sa akin. But again, yun nga yung advantage nung hindi unlimited eh. Kumbaga yung quality meat talaga yung ibibigay sa'yo. But anyways mga Lods, pag umorder kayo ng mga meat dun na mga mas mura, kailangan dalawang plate kagad. Pero pwedeng mix, kunwari meat tsaka kunwari pork tsaka beef gusto mo, pwedeng mix. Ganun. So, ikaw na bahala kung ano yung gusto mong i-mix. Pagkatapos, Lods, yung kimchi jjigae naman, ang madalas na napapansin kong daya dito, yung nilalagay nilang pork. Yung nilalagay nilang pork dyan, dinadaya nila na litid na lang yung nilalagay nila, puro taba. May nakain na akong Korean restaurant na, alam mo yung wala akong nakain na meat? Yung kimchi stew. So, eto, napakalambot. Okay, napakasarap nung nila, ng pork talaga nila, na makakain mo. Hindi yung kagaya ng iba. So, masasabi ko na okay din. So, yung kanin na binigay nila rito, actually, Lods, yung white rice na Korean rice. So, kumbaga very generic naman. So, masasabi ko, Lods, yung mga naman, yung mga side dish naman, isa kasi sa pinakamahirap perfect ng kimchi pagka hindi mo kabisado yung panahon bala. Ayon sa nanay ko, ang kimchi pala merong iba't ibang klase ng paggawa. Depende sa panahon. So, nung kinain ko yung kimchi rito, hindi siya overly fermented. Usually, napapansin ko sa Pilipinas, overly fermented. Kasi, iba pala ang paggawa ng kimchi pagka mainit ang panahon. So, overall mga Lods, ito si Jumong
sa mga natikman ko sa mga natikman ko, okay siya. Kumbaga kung magbibigay ako ng star sa kanya, 1 to 5 ang ibibigay ko. Ayon doon sa mga nakain ko, yung samgyeopsal, yung beef na meat, and also yung kimchi jjigae. Tapos lahat ng mga side dish niya. Ultimo yung egg roll, makikita mo. Yung halos walang space. Yung parang hindi nilagyan ng tubig. Yung iba kasi sinasamahan ng tubig parang nadadaya. So, ito talaga ito. So, highly recommended ko yung Jumong na yan. Medyo may konting pricey lang din naman if ever na hindi nyo alam kung ano yung orderin nyo. Kasi malaki ang serving ng mga Korean, yung Korean food So, dapat talaga alam mo kung ano yung orderin mo. And by the way pala mga lods meron ka palang option dyan na pwede mong ipaluto sa kanila yung meat. Pero ako kasi mas gusto ko na ako yung nagluluto. Kasi isa sa magandang pagkain din ng meat na yan is habang naluluto siya, at that time na naluto siya, tsaka mo kakainin. Para nandun pa yung init. Kumbaga hindi pa gano'n nagdry yung mga juice sa loob ng meat. Mas masarap kasi yun. Kaya mas gusto ko magluluto. Pero kung gusto mong ipaluto, wala rin naman problema. So mga lods, yung review natin sa Jumong Korean Restaurant. So next time mag-review pa tayo ng ibang Korean restaurant. So kabahan kayo kasi mag-honest review talaga tayo. And also mga lods, yung mga staff doon napakabait. Sobrang natutuwa ako. Actually, kunwari nga, suplado muna ako And then bandang huli, hindi ko rin natiis. Nagpa-picture sila, lahat, ganyan. Sobrang saya. So ilang mga lods Thank you!